Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang So mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est.
na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa ika-7,000 taon, siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo, ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, narito na naman pumuli kami para magpahayag sa mga mabubuting balita dito sa loob ng kaharian ng Diyos. At kasama ko po ang ating mga kapatid dito po ngayon sa Poblacion Sur, Madela, Quirino, Region 2, na kinabibilangan po ng isa po nating kapatid, Haring Gerson del Rosario, at ang ating Prinsipe J.B. Sales, at ang ating kapatid, Haring Roger Pagumpana, at ang isa po nating ina dito po sa bahay na ito. Walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At ako naman po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. So sa araw na ito po muli yung talagang naibigay po sa amin na pagpapahayag na hindi lang itong araw ng linggo, kundi pati na ang araw ng Miyerkules. Tuwing ganito pong oras, kami po ay nagpapahayag sa lahat ng bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito po yung kalugod-lugod na kagustuhan ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay plano pa mula nang itatag ang sanglibutan. No? Kaya, ang Diyos ay mayroong mga pinili para may pahayag yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating na yung Espiritu ng katotohanan. So, sino-sino nga ba yung mga pinagbigyan ng Diyos para may pahayag ang nakatagong lihim sa daang-daang taon tungkol sa kaharian ng Diyos, na mula pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi tinanggap ang plano doon ng ating Panginoong Hesukristo na maitayo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kaya aming pinapatunayan, mga kapatid, na yung kaharian ng Diyos na hindi tinanggap sa bansang Israel sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay
dito sa bansa nating Pilipinas, natupad yung mga hinula ng Diyos o tinatawag po nating lihim sa banal na kasulatan. No? Na linihim pa ng Diyos sa mga talinhagang salita. Ngunit kako, ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan ay hindi na magsasalita pa ng hindi katotohanan. Kundi talagang sasalitahin na yung katotohanan na kaganapan sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganon din sa mga magsidating pa. No? Kaya wala po kaming digil o sawa na ibabalita o isisigaw buong Pilipinas maging sa buong daigdig na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyambunan. At sa amin pong 5 spiritual mothers na nandyan po ngayon sa temple, no? Yan po sa Dapitan City. So mapagpalang oras mga nanay, at ganun din po sa amin pong pinakamamahal na prinsipe, no? O ang amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunan. Na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kapatid po ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po, Haring Adolfo B. Reyambunan. Na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po, pinasasalamatan ko ang 12 tribo ng ating Amang Jacob. Walang iba ang ating mahal na Haring Philemon Ondo Reyambunan. At ganun din sa 12 na apostoles ng ating mahal na Haring Philemon Ondo Reyambunan, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region. Walang iba po, Haring Edgar Palor Liguto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Liguto. At sa lahat ng mga 70 prophets o mga propeta sa loob ng kaharian ng Diyos sa buong Pilipinas. Lahat ng mga leaders sa municipal, barangay, down to Purok. At ganoon din po sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa sa buong puwersa ng the Kingdom of God. So mapagpalang oras sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganoon din po na kami po'y lubos pa rin na nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondo Reyambunan. Sa mga sumusubaybay na walang tigil o walang sawa sa pakikinig, kami po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat. Sapagkat ang plano ng Diyos ay wala nang malihim pa, kundi binuksan na ito ng Diyos para sa mga anak ng Diyos ay makita talaga yung tunay
na dala ng ating Panginoon. Kung saan baga ibibigay yung plano ng Diyos na hindi kako tinanggap sa bansang Israel. Mga kapatid, dito na po sa bansa nating Pilipinas. Kaya inuulit po namin na wala po kaming tigil o sawa na iparinig po sa inyo yung masasayang balita at mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi nga ng Diyos na kinakailangan maipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa sanglibutan at mapatutuhanan sa lahat ng mga bansa. Para sa gayon ay darating ang wakas. Kaya inuulit ko po, mga kapatid, sa kaorasang ito, muli na naman po na kami magla-live dito sa province of Quirino. Kasama ang mga kapatid para mapatunayan po namin at lalo po natin maintindihan yung mga bagay na linihim ng Diyos sa mga daang-daang taon. Ngayon ay mayroon nang nakapagbukas. Walang iba po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunan. Kaya mayroon siyang mga ginamit para maisigaw na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Meron pong binigay ang aming mahal na dakilang guro bilang pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas itatayo ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, gagamit po tayo ng mga ilustrasyon para mas higit nating maunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin, ang plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya sa oras at araw na ito, pakinggan po natin ang isa po nating kapatid na isang prinsipe para patunayan yung mga talinhagang salita na umaakma sa plano ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. So walang iba po ang ating kapatid, Prinsipe J.B. Sales. So ibigay po natin sa ating prinsipe. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ako po ay bumabati sa ating lahat ng magandang gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang konsumatungo. Kaya, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers na tagapakinig sa aming programa ng aming mahal na dakilang guro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So bago po tayo magumpisa sa oras na ito, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filemon Ondok Riambunan. At sa mga 5 spiritual mothers, at ganoon din sa aming mahal na Pangulo at the same time Chairman President of the Kingdom of God, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambunan. At ganoon din sa ating kapatid ng ating mahal na Prinsipe,
Haring Adolfo Riambunansa, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So isang mapagpalang oras po, mahal na prinsipe at Haring Adolfo Riambunansa. At ganun din sa lahat ng mga 12 tribes at sa lahat ng mga 12 apostoles ng ating mahal na Haring Philemon Undok Riambunansa mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama po ng kanyang Reyna Rose Padillo Liguto. Magandang gabi po, Hari at Reyna. At sa lahat ng mga 70 prophets, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. Isang mapagpalang oras po sa lahat ng mga tagapakinig sa aming programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ay live po tayo ngayon sa Barangay Poblasyon Madela, Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid, ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ating balikan ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na nangaral siya ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At ibinalita niya ang masasayang balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa bansang Jerusalem. Ngunit ang tanong mga kapatid, tinanggap po ba ito ng mga tao? So, hindi po ito tinanggap ng mga tao, mga kapatid, sapagkat si Panginoong Hesus man, mga kapatid, ay isang mahirap. Kaya walang naniwala sa kanya noong ipinapangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa bansang Jerusalem sana, itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian, subalit hindi man ito pinaniwalaan ng mga tao. Kaya nagalit doon ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa bansang Jerusalem na simula ngayon, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya ang tema po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko po sa kahorasang ito, mga kapatid, kung saan ba ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, sapagkat inalis man ito sa bansang Jerusalem. At ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ayon po sa unang patotoo na mababasa po natin sa Henesis 25:23 hanggang 26. So, ganito po ang sinabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25,
At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit. At siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid. At ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw. At ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. So ayon po sa banal na kasulatan, si Rebeka ay magbuntis ng 2 bansa. Ngayon, ang tanong mga kapatid, kung literal na babae si Rebeka, kaya niya bang magbuntis ng 2 bansa? Halimbawa, mga kapatid, sa ating mga kababahian, kaya niyo po bang magbuntis ng 2 bansa? Ang tanong lang mga kapatid, kaya niyo po bang magbuntis ng 2 bansa? So, hindi, sapagkat ito po ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na walang ibang nakapagbigay o nakapagbukas ng nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Liban lang ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Undok, Riyam Bunansa. Kaya, ayon po sa ating nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, si Rebeka ay magbuntis ng 2 bansa. Ngayon, mga kapatid, nung dumating na ang kanyang panganganak, ang tanong, mga kapatid, ano ang kanyang magiging kumadrona? Kung ihalimbawa po natin, mga kapatid, sa ating mga kababaihan, ano po ba ang kanilang magiging kumadrona? Ito po ay doktor sa ngayon, mga kapatid. Ito man, mga kapatid, ay parabol sa banal na kasulatan na si Rebeka ay matalinhagang salita. Mga kapatid, si Rebeka ay isang daigdig. Ngayon, mga kapatid, kung si Rebeka ay magbuntis ng 2 bansa, ano ang kanyang magiging kumadrona? So, bansa rin ang kanyang magiging kumadrona sapagkat 2 bansa man ang ipapanganak ni Ina Rebeka ayon sa parables ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na kinakailangan ay maganap ito sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. Kaya ang magiging kumadrona ni Ina Rebeka ay ang bansang Spain. Upang magdiskubre sa mga anak ni Rebeka. Sapagkat 2 bansa man, mga kapatid, ang nakahula sa banal na kasulatan. Kaya merong ginamit ang ating Panginoon na 2 discoverer na sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sa malayong
Hilaga. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. So ayon po sa parables sa banal na kasulatan na ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. So ang tanong mga kapatid, sino si Esau? Kung ating basahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Genesis 36:8. So ganito po ang mababasa. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So ayon po sa banal na kasulatan, at si Esau ay tumahan sa bundok ng Seir, si Esau ay siyang Edom. So ang tanong mga kapatid, ano itong Edom? Kung tayo po ay magdiskubere or mag-research sa encyclopedia, ang Edom ay ang bansang Amerika. So ayon po sa parables ng Diyos, na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika, na nadiskubere sa taong October 12, 1492. Ito ang unang anak ni Rebecca ayon sa parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay nagpatuloy na naglakbay at nakarating sila sa malayong silangan at nakarating sila sa taong March 16, 1521 sa isang isla na wala pang pangalan. Kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay umuwi sa Spain upang ibalita sa kanilang hari ang kanilang nadiskubre na wala pang pangalan. At ayon po sa parables sa banal na kasulatan, ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. So ang tanong mga kapatid, sino si Jacob ayon sa parables ng Diyos? So kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28. So ganito po ang nakasulat. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So ayon po sa banal na kasulatan, na hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ayon sa parables ng Diyos, na si Jacob ay siyang Israel. Ayon sa parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, para malaman po natin mga kapatid kung saan po ito naganap. Kaya sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay bumalik sa Spain upang ibalita sa kanilang hari
na walang iba kundi si King Philip II. Ang kanilang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan. Kaya sinabi ng kanilang hari na pangalanan nyo itong Pilipinas or isunod sa pangalan ng hari sa bansang Spain. Kaya Philip man, mga kapatid, ang hari doon sa Spain, kaya ito'y Pilipinas. Kaya ayon sa parables ng Diyos, ang pangalawang anak ni Rebecca, na siyang si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. Kaya nadiskubre ito sa taong March 16, 1521. Sapagkat dalawang bansa ang hinula ng Diyos. Dalawang bansa ay nasa iyong bahay, bata. Kaya ang pangalawang anak ay si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. Upang matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan na Kristiyanong paniniwala. Kaya sa taong April 14, 15, 21, 2 years preparation, mga kapatid. Kaya ang sukat ay 1523 upang maganap na ang bansa ay maging Kristiyanong paniniwala sa taong 1523. Kaya lumaganap ang Kristiyano paniniwala sa bansang Pilipinas na binautismuhan pa ito or isinigaw pa ito ni Raha Humabon at ni Lapu-Lapu sa April 14, 15, 21 at upang April 14, 1523. Philippines is a Christian country na pinatunayan pa ito ng isang pari, mga kapatid, na binautismuhan ni Father Pedro Valderrama, na Philippines is a Christian country sa taong 1523, naging Kristiyanong paniniwala. Kaya kung ating balikan, mga kapatid, para masigit nating mapatunayan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya balikan po natin ang nabasa sa banal na kasulatan na malakas. Nang una ay malakas, pangalawa mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata. Kaya't ang unang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika po ba ay tunay na malakas? So tunay po yan para maganap ang nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat ang bansang Amerika ay tunay na malakas ang kanilang kagamitan. So tunay po, mga kapatid, na ang bansang Amerika ay malakas. Pangalawang tanong, mga kapatid, bakit mapula? Ang bansang Amerika ba ay tunay na mapula, mga kapatid? Ang tanong ko po sa inyo.
So tunay mga kapatid, tunay na maputla ang kanilang pangangatawan. Pag masilayan ng araw ay lumalabas ang kanilang mapupulang pangangatawan. So tunay po mga kapatid, ng Amerika ay mapula. Pangatlong tanong mga kapatid, bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay tunay na mabalahibo? So tunay po mga kapatid, kung tayo po ay nakakita na ng isang Amerikano, ay tunay na mabalahibo ang kanilang pangangatawan. At pang-apat na tanong mga kapatid, upang masigit na maintindihan po natin at ayon sa mabasa sa banal na kasulatan na at ang matanda ay maglilingkod sa bata. So sa taong 1945, ano po ang kaganapan sa taong ito mga kapatid? Ito po yung pangalawang digmaang pangdaigdig or World War II, upang matupad ang hula sa banal na kasulatan na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya't ang tanong mga kapatid, sa taong 1945, ano po ang nangyari or kaganapan? So dinigma po ang ating bansang Pilipinas ng mga Hapon. So upang masigit na matupad ang hula ng Diyos, ay kinakailangan na ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi, mga kapatid, ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa Pilipinas para matupad ang hula ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya natupad ang hula ng Diyos na maglilingkod sa bata sapagkat kusang man na tumulong ang bansang Amerika sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ay naging malaya sa taong 1946. Kaya dito natupad ang hula ng Diyos na Philippine-American Friendship Day sa taong 1946. Philippine-American Friendship Day sa taong 1946. Kaya ayon sa parables ng Diyos, ang unang anak ni Rebecca na siyang Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. So ito po ang unang anak ni Rebecca. Ang pangalawang anak ni Rebecca na si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya ang tanong mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba, bansang Pilipinas.
sapagkat ang hula ng Diyos ay isang bansa na nagkakabunga. Walang ibang tinutukoy ang Diyos, kundi ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat Philippines is a Christian country. Bansang nagkakabunga. Sa taong April 14, 15, 23. Philippines is a Christian country. Kaya natupad ang hula ng Diyos na ibigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Maliwanag po mga kapatid na ang kaharian ng Diyos ay kinuha dito sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya nagpapasalamat po ako sa aming mahal na dakilang guro na siyang nagbigay kaalaman upang maihayag po namin ang buong katotohanan at ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, na walang ibang nagbigay kaalaman sa amin, walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Iriambunan. So, isang mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. At ganun din na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. Magandang gabi po, mahal na Prinsipe. At ganun din sa aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguton. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, pakinggan naman po natin ang isa nating kapatid na siyang magpatunay na ang bansang Pilipinas. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.